Magandang araw sa inyo lahat mga paps. Meron tayong tanggap ngayon isang Samsung 43 inches, no. So ito yung kanyang problema. Flicker po siya tapos double image. Ito double image yung kanyang display tapos nakakaroon siya ng flicker, no. So ito yung kanyang problema. So buksan natin para ano. Ito pala isang 110 volts tapos yung model niya. Model niya is UL43MU6300F. Ayan, buksan ko lang. So ayan, bali nabuksan na po natin, no? So dito, nahang po natin yung left side. Ayan, left side yung ihang natin. Try natin i-isolate yung panel kung kaya ba natin sa isolation, no? Kung makaka-display ba yung unit kung wala yung kabilang side. Kasi kapag mga Samsung, ayaw mag-display kapag wala yung kabilang side, Basta ko lang. Tapos angat natin. So bumukas yung backlight pero walang display o walang picture. Yun, kita nyo ba? Nagdidim yung backlight niya. Yun lang. Ang problema, hindi po makapalabas yung picture kapag wala yung kabila. So medyo mahirapan tayo dito pag-isolate kung saang side ng panel yung pinanggalingan ng problema, no? So ang gagawin natin dito is ano lang, dito tayo mag-focus sa my left side, no? Kasi tingnan nyo naman, kung ma-proliferated yung ating mainboard kasama na yung kanyang timing control, unang side na papasokan ng mga supply is dito na side, sa my left side natin, kasi ito yung pinakamaikli na ribbon nadadaanan ng supply. Sa kabila mahaba po siya, so mas madelay ng konti yung madelay konti yung mga supply na papasok sa my right side kasi medyo mahaba yung kanyang ribbon. So dito maikli siya, so try natin dito mag-focus. Tatanggalin natin yung frame niya sa kanyang top board para makita natin, ma-isolate natin or malaman natin kung saang side dito yung linya ng kanyang mga clock signal para yun yung i-block natin. Kasi hindi natin pwede na mag-block ng basta-basta, baka masibak yung panel natin, no? So kailangan natin accurate na blocking dito, na yung mga tamang signal talaga yung i-block, na hindi masali yung mga hindi kasama na linya, baka magkamalit, masibak pa yung panel natin, no? So itong model na to is hindi po siya pwede i-isolate, no? Kasi kung mawalan siya ng isang side, kapag naihang mo yung isang side nito, which is it's either left or right, hindi makapalabas yung kanyang picture. So hindi mag-oscillate yung kanyang mainboard, yung kanyang timing control, kasi meron pa siyang feedback na kailangan sa may panel left and right. So ngayon, tatanggalin na muna natin to. Ito yung kanyang frame. Ito, continue po tayo, no? So bali, na-troubleshoot na ba natin yung unit na to? And ngayon, sasabihin ko na lang kung ano yung mga pinagagawa natin, no? So kita nyo naman, na-open na po yung ating top board kasi tinanggal na po natin yung kanyang frame na nakaharang. So meron na tayong access dito sa may top board. So kailangan nating tanggalin yung frame para makita natin dito, para malocate natin yung kanyang yung kanyang clock signal at saka swapping voltage na. So yun nga, bago tayo mag-blocking, dapat i-locate natin kung saang linya yung kanyang clock at saka swapping para doon tayo mag-block. So dito pala, unang blocking natin dito sa my left, kasi sabi ko na kanina, di ba? Ito yung pinakamaikling ribbon. So nung may block ko dito, yung kanyang clock at saka swapping, so ganun pa yung resulta. Flicker at saka double. So doon tayo nakapag-isip na hindi pala lahat ng mga ganung problema doon banda sa may pinakamaikling ribbon, no, kapag ganito dual flex yung gamit. So hindi pala lahat, pero tingnan nyo, ito yung kanyang timing control, kasi ito yung kanyang timing control. Pag nag-oscillate po yan, siyempre ang unang dadaanan pala itong pinakamataas na ribbon bago dito sa pinakamaikling ribbon. So iwan ko lang kung tama ba yung pagkaintindi natin, pero ito boys lang po sa ating experience at ating pansariling opinion, no? Ayan. So ngayon, ang ginawa natin, siyempre kung nag-block tayo dito, ganun pa rin yung resulta, lumipat tayo doon sa may kabilang side. Ang problema lang dito, kung dito sa may kilo, bilang tayo ng 12 pins hanggang 21 pins, yun yung 10 linya, kasi 10 pins yung blocking natin dito So nagsisimula tayo sa may 12 pins hanggang pin 21. So yun yung kanyang clock 1 to 8 and kanyang swapping voltage LC1 and LC2. So nag-block tayo dito, gano'n pa rin yung resulta. So dito naman sa kabila, nagsisimula naman yung kanyang clock sa may pin number 13, hindi naman sa pin number 12. So kailangan nating tandaan
Dito, sa pagkapag Samsung sa mga Samsung lang yan hindi sila magkaparehan kung saan nagsisimula yung kanyang clock. Dito sa may right side natin, nagsisimula yung kanyang clock sa may pin number 13. So yung blocking natin, ito yung block natin. Yung blocking natin is nagsisimula tayo sa may pin number 13 hanggang pin number 22. So 10 pins po yun. Kung bibilangin mo, mula 13 to 22, 10 linya po yan. Yan yung blocking natin dito. Ito yung tip natin. Ayan, i-block po natin yan sa may right side. So ito yung naging resulta niya. Ayan, ito yung kanyang naging resulta. Tingnan nyo. Smooth na smooth yung kanyang screen. Nawala yung flicker, nawala yung kanyang double image. So, ibig sabihin yan, talagang nasa may right side yung problema. So, yun nga, yung sa mga experience natin, kadalasan kasi nangyayari, kung saan yung pinakaunang papasukan ng supply, yun yung unang bibigay. So, doon tayo nag-base sa pinakamaikling ribbon, no? So, dito, baliktad naman. Hindi doon sa may pinakamaikling ribbon yung problema, kundi so, doon sa may pinakamataas na ribbon, sa mahabang ribbon tayo. At sa mahabang ribbon yung kanyang problema sa may right side. So, ngayon, all goes na yung kanyang panel. Walang fine lines, walang wear lines, smooth na, wala na rin yung flicker at saka double image na problema. So smooth. So hindi natin kailangan na mag-modify pa kasi wala namang fine lines at smooth naman yung kanyang bandang right side kung saan tayo nagpa-block ng mga clock signal at swapping voltage. Ayan. So bali, tinis po natin to na mga half hour siguro. So hindi naman bumalik yung problema. Pero ititest pa natin to na mga ilang oras bago natin i-release para sigurado. Ayan. So smooth naman yung kanyang screen. Wala naman siyang fine lines. Ayan. Ito pala yung kanyang top board. Ayan. Yung kanyang top board. Bawat gilid. Ayan. So ito 110 volts yung unit na to. Kasi sabihin mo yari galing to US. So meron nga siyang talang transformer. 120 to 110 volts. Ito yung sinupply natin dito. Pero tingnan nyo yung kanyang filter. 100 UF naman or 50 volts. So tingin ko kung may saksak natin to ng siguro to 20 volts. Siguro yung fuse yung magiging problema. Or kanyang bilateral kung meron naman. Ayan dito. Kung nilagyan ng bilateral yung protecting niya. Protect. Kung may saksak sa may to 20 volts. So ayun. Okay. So wala nang problema, di ba? So hanggang dito yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga nanonood, Make a video as always, and this is your service Riker Tech. See you in our next video. Bye-bye.